Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, inuumpisa natin ang bagong linggo at tayo'y lumalapit muli sa Diyos, humihingi ng pagpapala at pagbabasbas niya. Dahil alam natin na hindi tayo magtatagumpay, hindi tayo mamumunga kung wala ang gabay, ang patnubay, at ang grasya ng Diyos. Minsan at madalas, nawawalan tayo ng lakas. Tayo nang hihina. Mga kapatid, sa mga pagkakataong ito, huwag nating kalimutan na palaging lumapit sa Diyos. Magtiwala tayo na nakikita niya ang ating mga paghihirap at pupunuin ang ating mga pangangailangan. At para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, minsan pa tayo ay magpakumbaba, hilingin natin ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa poong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Binangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Pagkaloob mo sa amin ng banal na kagalakan upang kami sinagit mo sa pagkaalipin ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Beer-seba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kaniyang pagtulog. Nang gabing yaon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Uwi ka sa kaniya. Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang 4 na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakakapangilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yaon na dati tinatawag na Luz.
Nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakani pararamtan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama. Kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batoong alaalang ito. At iaalay ko sa inyo ang ikapu ng anumang ipinagkaloob ninyo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Buog ko tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya at mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanya maalagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon na dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, Mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon din gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata, at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayari ay ay kumalat sa buong lupaing iyon.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Every gising is a blessing. Pero alam din po natin ang karanasan. Minsan sa ating kagigising, hindi natin feel na tayo ay may blessing. Marami po sa atin, umpisa pa lang ng linggo, gusto nang sumuko. Di po ba? Umpisa pa lang ng ating trabaho, gusto na nating umayaw. Marami sa atin ang nawawalan ng ganang magpatuloy. Pero bago ka man sumuko, kapatid, ito sana ang tandaan mo na si Abraham, 100 taon na nung napagkalooban siya ng anak si Isaac. Pagkatapos din ng 13 years, doon palang nakalaya si Jose doon sa Ehipto dahil siya'y pinagbintangan sa isang krimen na hindi naman niya ginawa. Ang mga Israelita nawala sa disyerto for 40 years bago sila nakapasok sa kanilang promised land. Narinig natin sa Ebanghelyo, mabuting balita, itong babaeng dinudugo, may sakit siya for 12 years. Pero pagkatapos ng matagal na panahon, doon pa lang siya gumaling nung hinawakan niya yung laylayan ng ating Panginoong Hesukristo. At itong anak ng opisyales, kahit napatay na siya, nanalig pa rin siya sa ating Panginoon. Hinawakan lang ang kamay ng bata, nabuhay muli ang patay. Kaya huwag kang agad susuko. Dahil merong mga ibang tao, maraming karakter sa Biblia, kahit na pagkatagal-tagal ng panahon, hindi sila sumuko. Lumaban sila. Nagpatuloy sila. Kaya nga kapatid, lumaban ka pa rin. At anong magiging sandata mo sa iyong paglaban, sa mga pagsubok ng buhay? Anong magiging iyong lakas kapag nawawalan ka na ng gana, pag ayaw mo na? 3 bagay lang. If you're thinking of giving up, not continuing, if you want to surrender, first pray for these 3 things in your life. Pray for more faith, pray for more hope, pray for more love in your life. First, pray for more faith. Because when you have faith, you can see what the normal eyes cannot see. When you have faith, you can see more. You can see beyond. You can see the big things that God will do to your life. Kapag wala kang pananampalataya, kapatid, talagang mawawalan ka ng gana kasi kala mo walang magandang bukas na naghihintay para sa iyo. And remember this, faith is moving on a maybe. Ganda po no? Faith moves you. Even if you are so unsure now, you continue. Kahit na hindi ka sigurado, kahit na ikaw ay nalilito, kahit na ikaw ay nawawala na, patuloy ka pa rin. Kasi alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang tawag dyan, pananampalataya. Minsan, sabi po ni Albert Einstein, imagination is a sneak peek of the future. Kapag ginagamit mo ang iyong likhang isip, nasisilip mo kung anong mangyayari sa iyong kinabukasan. Because what your mind can conceive, what you believe in your heart, you shall achieve. Napakahalaga po nun. Hindi mo makukuha yung hindi mo naiisip at yung hindi mo pinaniniwalaan. Ano man ang maisip mo, ano man ang pinaniniwalaan ng puso mo, makakamtan mo. Kahit na napaka-imposible niyan kasi meron tayong isang Diyos na mga imposible. Kapag hindi ka natatakot o kinakabahan dyan sa iyong pangarap, ibig sabihin, hindi pa ganon kalaki ang iyong panaginip at pangarap. Di po ba? When you are afraid, when you feel fear, when you're anxious because of your dreams, because of your plans, it means that you have a big dream, big plan, and that's okay. Pero wag mo nga hayaan na manatili yung kaba sa puso mo. Bigay mo yung takot mo sa Diyos. Kung hindi mo kaya, kaya ng Diyos. You just need to perceive it,
to achieve it. Kaya balikan niyo yung ebanghelyo, ang ganda. Ano yung nasa isip, puso ng babaeng dinudugo? Ang sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit niya, gagaling na ako. Diba? Yan yung nasa kanya, nangyari sa kanya. At binalikan siya ng ating Panginoon, tinignan siya ni Jesus, sabi, huwag kang matakot, mangyayari sa'yo yung hiling mo, yung ninanais mo. Nangyari nga. Tingnan nyo yung tatay ng batang namatay. Sabi ng ebanghelyo, kamatay-matay pa lang nung anak niya. Pero dumiretso pa rin siya, lumapit pa rin siya sa ating Panginoon, sabi, Panginoon, patay na yung anak ko, pero puntahan nyo lang po siya, hawakan nyo lang po siya, alam ko, siya'y mabubuhay. Look at the faith of that father. Naisip niya, pinaniniwalaan niya sa puso niya, nangyari, nakuha niya, binigay sa kanya. I think it is good to ask ourselves, what am I thinking? What do I believe in my heart? You achieve what you believe. Kaya nga, kung puro negatibo na lang yung naiisip mo, kung puro na lang sama ng loob ang meron sa iyo, talagang masama yung mararanasan, hindi po ba? Balik nyo ang yung isip at puso sa Diyos para kayo ay pagpalain niya, para umapaw ang grasya muli ng Diyos sa inyong buhay. Kahit na hindi ka sigurado kung paano mangyayari, pero hinihiling mo pa rin at nananalig ka, mangyayari. Yan ang pananampalataya. Have faith and you will see more. Have faith and you will receive more. More than what is in front of you. But secondly, ask for more hope if you're ready to give up. Bago ka sumuko, umasa ka muna. And what is hope? Ano ba ang pag-asa? Di lang po yan yung sigarilyo, ha? Di lang po ang pag-asa yung nagsasabi kung may ulan, ha? But hope is the voice inside of us saying to us, you can do it. Everything is possible. Hope is saying to us, continue, move on, persevere, fight. Habang sinasabi po ng mundo na, wala na, suko ka na, talo ka na. Kabaliktaran po sinasabi ng pag-asa. Kaya mo yan, pagpatuloy mo lang. At ang pag-asa, yan po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siyang boses na nasa isip natin. Siyang nararamdaman natin sa ating mga puso. Kung wala kang pag-asa, hindi ka nababangon sa kama. Di po ba? Pero bakit ba merong pag-asa? Kasi merong Diyos. At habang merong Diyos, may buhay at may lakas ka pa rin. Jesus, our hope, says to us, it's okay. You will be fine. One day, everything will fall into place. Jesus is saying to us, do not worry, keep on moving. I am with you always. Ask for more hope, which means listen more to the voice of Jesus. And third and last, do not give up until you prayed for more love in your life. Kaya sumusuko ka lang kasi nawawalan ka na ng pagmamahal eh. Di po ba? Kaya ayaw mo na kasi wala ka nang nararamdaman ng pag-ibig sa iyong buhay. Pero kung may pagmamahal ka, kakayanin mo gaano pa kabigat, gaano pa kahirap, kahit na gaano pa kasakit. Di po ba? And what is love? It is our superpower. Love is the greatest force in the world that pushes you to do even the impossible. May nakita po akong isang video ng isang ina. Naipit yung kanyang anak sa kotse. Yung nanay patpatin. Payat lang. Pero nung nakita niya, umiiyak yung anak niya. Nabuhat po niya yung kotse para makagapang, para maligtas yung kanyang anak. Paano niya nagawa yun? Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Di po ba? Kapag may pagmamahal ka, may lakas ka. Ang nagmamahal, nakakagawa ng mga mabubuti at magagandang bagay. When you are in love, you can create beautiful things. You become the best version of yourself when you're so in love. Amen? Di niyo po napansin yung mga taong walang love life, napakabuisit, bugnutin, pumapangit. Pero kapag in love ka, gumaganda ka, oo, kahit na napapagod ka, pahinga ka lang ng konti, tuloy pa rin. Di po ba?
Kaya sumusuko ka kasi wala ka ng pagmamahal dyan sa iyong ginagawa. Amen? One of the deepest reason for being is our love. Dahil ang pera nauubos, ang damit nasisira, ang ganda nawawala, ang kayamanan nananakaw, ang kasikatan nakakalimutan. Pero ang pagmamahal, ni kailanman hindi yan makakalimutan, mananatili yan. Ang pagmamahal, siya ang buhay, magpasawalang hanggan. Dahil meron tayong Diyos at ang Diyos natin ay pagmamahal. Amen? May bumisita po dito sa parokya, isa po siyang OFW. Agagaling lang po niya sa Hong Kong. Bago umuwi sa Negros, ako muna ang pinuntahan. Sabi po niya, gusto ko lang po magpasalamat, Father, kasi kahit na 50 years old na po ako, alam ko, imposible na wala nang tatanggap sa akin bilang domestic helper, pero meron pa rin tumanggap sa akin. Papasalamat po ako dahil araw-araw nakikinig ako, nagsisimba ako, kahit lang po sa online. At napatanong po ako sa kanya, ano po yung ginagawa niyo? Alam ko pag nalulungkot kayo sa ibang bansa, anong ginagawa niyo para mawala yung inyong lungkot? Isa ba kayo doon sa mga Pilipino na pumupunta doon sa mga park kasama yung mga ibang domestic helper? Ang sagot po niya, hindi po, Father. Nandun lang po ako doon sa flat, sa apartment namin. Actually, yung aking pong tinutulugan ay yung mismong kusina ng pong bahay ng aking boss. Pagkagising ko po, tatayo ko, magluluto na ako. Pero ang nagiging lakas ko po ay yung pakikinig ng misa, nagdadasal po ako, at inaalala ko po araw-araw yung mga anak ko na konting-konti na lang po matatapos po sila. Tingnan nyo nga naman po, no? Yung tatlong bagay ay nandun sa ating kapatid na OFW, nagpapalakas sa kanya. Kahit na maraming lungkot, maraming pangungulila, nagtatrabaho sa ibang bansa. Siya'y umaasa, siya'y nananampalataya, at ginagawa niya yung kanyang trabaho ng buong pagmamahal. Ikaw, kumusta ka na? Kumusta na ang iyong pananampalataya sa Diyos? Matibay pa rin ba? Kumusta na ang iyong pag-asa? Nakikinig ka ba sa boses ng Diyos? Sinasabi sa iyo, patuloy ka lang. Kumusta na ang iyong pagmamahal? Meron pa ba? Kung wala, muli tayong magdasal, magpatulong sa Diyos. Huwag kang agad susuko. Lumaban ka. At bago ka lumaban, magdasal ka, humingi ka ng sandata, ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-asa, at pagmamahal. Amen. Mga kapatid, hindi ninanais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay, ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumalapit tayo sa Ama sa pamagitan niya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin muli sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama. Hayaan mo ang iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Diyos.
Nalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay at kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawa sa aming dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, hinalugod mo sa Kanya'y baguhin mabuti ang lahat, at sa pamagitan niya aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di na rin naiiba sa mga tao. Hamak siya'y tulad namin sa kamatayang totoo. Nung inihain niya ang sarili niyang kami magkasundo mo, kaya naman iyong dinangal siya at iyong tinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng kanya'y nakikisa at talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa.
Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad tayo, lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabangan, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Habang inumpisan natin ang bagong linggo, mga kapatid, alam natin na marami pa rin tayong mga pagsubok na haharapin. Pero meron tayong sandata, meron tayong panibagong lakas, tulong, para malampasan natin ang ating mga pagsubok at problema. Kaya nga, para sa araw na ito, hingin niyo po ang tatlong grasyang ito. Pray for these three graces, that you may believe more, that you may hope more, and that you may love
more. Hari nawa, ang mga grasyang ito ay magpalakas muli sa inyo, magbigay ng panibagong gana, at yan ang magbigay ng bagong pagpapala sa inyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.